At this point, ay meron na po tayong 102 shares. So, kung tayo po ay nag-share na po sa ating mga kamag-anak, magandang gabi po sa mga kamag-anak ng mga kapatiran. Kung kayo po ay nagpaunlak sa mga invitation na ito, magandang gabi po, hindi po kayo malulugi. Hindi po kayo matutulog ngayong gabi na walang pagpapalang espiritual. Maganda po ang ating pag-aaralan sa gabing ito. Ang ating pong tatalakayin na passage mula po sa Holy Bible ay nasa Acts chapter 12, verses 1 to 19. So mahaba-haba po itong Bible verses na ito, pero ang babasahin ko lang po ay verses 1 to 5 because later lalabas naman yung verses 6 to 19 sa akin pong Bible discussion. Kaya nais ko lang basahin yung verses 1 to 5 para magkaroon lang kayo ng idea kung ano ang pinag-uusapan sa Acts chapter 12. Ito po, basahin ko po. It was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. He had James, the brother of John, put to death with the sword. So, ang pinag-uusapan po sa panahong ito ay si King Herod. Ito pong Herod na ito ay hindi po ito yung Herod the Great, kundi si Herod Agrippa. At ang sabi po dito ay nagpa-aresto siya ng some, hindi naman marami o hindi lahat, kundi some, who belong to the church. Siyempre yung church na yon ay church ni Jesus Christ, intending to persecute them. At ang sabi ng verse 2, he had James. Itong James na ito, mga kapatiran, ay brother of John. Meaning, itong James na ito ay apostle ni Jesus Christ. At ang sabi po dito ay he put to death with the sword. He put to death to the sword. So beheading po ang pagpatay sa kanya. Kaya ang pag-uusapan po natin ngayong gabi ay hindi po may kinalaman sa pagkakaroon ng bahay natin o kaya ay mga pangarap natin sa buhay, kundi ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang passage na may kinalaman po sa mga inabot na pag-uusig ng mga unang kapatiran natin kay Kristo. Okay po, mahalaga po ito. Verse 3, when he saw that this met with approval among the Jews, he proceeded to seize Peter also. So di po ba sabi na pinapatay po ni Herod Agrippa si James, ang unang kauna-unahang apostol, mga kapatid, na napatay. So makikita po natin na dahil napatay na nga po niya ang apostol na to, at ang sabi ng Biblia, naging viral, naging aprobado sa mga tao ang pangyayaring ito. Okay, so pagkatapos noon, dahil nagkaroon ng tinatawag na approval, parang tumaas yung approval rating nitong si Herod Agrippa the first, ay pinahuli naman niya si Pedro. Parang gusto niyang isunod si Pedro. At ang sabi dito, this happened during the festival of unleavened bread. Pero, nang ipinahuli niya si Pedro, ay panahon na po ng fiesta ng unleavened bread. Yan po ay, kung hindi ako nagkakamali, yan po ay 7 days na fiesta. At sa panahon ng fiesta, hindi po pwedeng pumatay. Kaya ikinulong lang nila si Pedro at maghihintay po siya ng 7 days para siya naman ang isunod na patayin ni King Herod, dahil gusto na naman ni Herod na magkaroon siya ng tinatawag na popularity o kaya ay madagdagan ng kanyang mileage bilang, alam nyo na, bilang hari. At ang sabi dito sa verse 4, after arresting him, he put him in prison, handing him over to be guarded by 4 squads of 4 soldiers each. 4 squads, ibig sabihin ng squads ay isang maliit na grupo. Pero maliit na grupo, pero 4 na grupo. Okay? At bawat grupo ay merong 4 na sundalo. So kung 4 na squads at merong tiga-4,
Bawat squad, by 16 po yan. Herod intended to bring him out for the public trial after the Passover. Ang sabi doon, ilalabas niya si Pedro pagkatapos ng Passover for public trial. Pero ano lang po yun? Show trial lang po yun. Talagang plano talaga ni Herod na patayin. So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. Bigyan niyo po ng pansin yung verse 5. So Peter was kept in prison for 7 days, but the church was earnestly praying to God for him. Okay po, kagaya ng sinabi ko kanina, verses 1 to 19 po ang ating magiging Bible study, ang ating Bible preaching, pero sa haba nito baka maubusan ako ng time. Minabuti kong basahin lang muna ang verses 1 to 5. Anyway, lalabas naman yung verses 6 to 19 mamaya sa aking Bible discussion. Okay po. So ngayong gabi, mga kapatiran, ang pag-aaralan po natin ay pag-uusig. Yan po ang talakayin po natin. Christian persecution, mga kapatiran. Okay po. So, ang atin pong para dito po sa aking pag-aaral o sa aking ibabahagi sa inyo ay gusto kong sabihin sa inyo na ito po palang Christian persecution ay maitutulad po natin sa asido. Okay po, ito po tinatawag nating acid test para sa atin. Mahalaga po yung acid, mga kapatid, yung asido, mga kapatid. At sa panahon ng persecution, mga kapatid, alam nyo bang sa panahon ng persecution, yung lalabas po sa buhay ng mananampalataya ang kanyang tunay na pag-uugali, ang kanyang best and worst ng kanyang buhay will come out during the persecution. Kaya maganda po ang persecution, mga kapatid, kasi po talagang may malaking maitutulong po ito sa ating buhay. Kaya po makikita po natin na ang pag-uusig ay talagang bahagi ng buhay Kristiyano. Ano po? Ang ating puso, ang ating mga layunin, ang ating passion, ang ating intention, maging ating mga kainaan, mga takot natin at mga pagdududa ay lumalabas sa mga panahon ng pag-uusig. It is really an acid test. At dito sa passage na to, mga kapatid, ay mapapansin po natin ito. Okay po. Ngayon po, mga kapatid, di ba sabi ko nga sa inyo, ang ating pag-uusapan, ang pinaka-focus po ay pag-uusig. Ano po? Ito po ay nasa chapter 12. Pero hindi nyo ba napansin sa chapter 11, kung aatras tayo ng konti, ay makikita naman natin doon ang matinding expansion. Di po ba kagabi? Tama ba kagabi sa chapter 11 ay talagang nakita po natin ang matinding expansion po ng gawain. So yun pong pendulum mula sa expansion papunta naman sa persecution. Di po ba? Gumaganyan po yung pendulum, kaliwa kanan. So pagkatapos po ng pendulum dun sa expansion, tumungo naman ang pendulum sa dako naman ng persecution. Masarap pong pag-aralan yung expansion. Pero syempre, hindi naman nananatili dun yung pendulum. Talagang ganyan po ang buhay Kristiyano. Kaya mga kapatiran, magandang mapag-usapan din po natin ito para talagang maging ready tayo sa lahat ng kaganapan sa buhay natin. Kung blessing, praise the Lord. Kung persecution, praise the Lord pa rin. At sa persecution na to, meron po akong nais ipakita sa inyo, mga kapatid. Dahil sabi ko nga sa aking tema ngayong gabi na pinamagatan ko po na persecution as acid test, the best and worst come out. Okay po. So pakinggan niyo po itong maigi, mga kapatid. Humawak po tayo sa ating mga silya. Okay, mga kapatid, at magti-take off na po tayo. At napakahalaga po ng pag-aaralan natin. Whether we like it or not, ito po ay haharapin natin. At tingnan po natin ang pag-uusig sa kanyang best perspective. Ano po? So what are the best and the worst outcomes of this persecution? So pag-aaralan po natin ngayon yung passage na ito at ang aking katanungan, ano ba yung mga best at saka yung mga worst na outcomes ng senaryong ito ng persecution sa panahon nila. At kapag doon ay sasalaminin natin ang ating mga sarili, unang-unang best, mga kapatid, is the prayer of the church. I think this is one of the best.
Makikita po natin ang tatlong bagay. Ano po? Dito po sa panalangin ng simbahan. Yung po yung makikita natin sa verse 5. Unang-una mga kapatid, makikita natin sa panahon ng matinding pag-uusig, nagkaroon ng tinatawag na collective praying. Yung church, mga kapatid, ang sabi ng verse 5, so Peter was kept in prison, but the church. Okay po, collective po 'yon. So mga kapatiran, ito ay isa sa mga best scenario sa panahon ng pag-uusig na tayo po'y magsama-sama para manalangin. Hindi po tayo dapat magkawat na kawatak kapag may panahon ng pag-uusig. Okay po, mahalaga po yan. At isa pang makikita natin dito, yung attitude naman nila. Ang nakasulat po doon ay earnestly praying. Ang word na ginamit ay earnest. Agad-agad. Di po ba kapag may bibiling kayong property, nagbibigay kayo ng earnest money? Pagpapakita yun na kayo po ay interesado? Hindi po kayo nagdalawang isip. Hindi sapat ang pera na dala ninyo, pero gusto nyo yung item. Nagbibigay ka kagad ng earnest money. Ang salitang earnest ay medyo tiningnan ko po at nakita kong ito rin ang ginamit na salita sa panahon ng prayer ni Jesus Christ dun sa Getsemani. So malalim pala itong ginawa ng simbahan na ito. And I think this is one of the best outcome of persecution. Guys, ganyan ba ang inyong ugali kapag kayo ay nauusig dahil sa pangalan ng ating Panginoon? Dahil sa inyong paniniwala? Halimbawa, naniniwala ka na ang relasyon ay para lamang sa lalaki at sa isang babae. At hindi ka naniniwala sa LGBT, makakatanggap ka talaga ng tinatawag na pag-uusig. Kapag inuusig ka, isa sa mga best attitude ay prayer. Okay po? Pangatlo mga kapatid, yung focus. Ang focus ng kanilang prayer ay sa Diyos. Okay? At ang sabi po diyan mga kapatid, at kay Peter. Alam niyo mga kapatid, isa sa mga tinitingnan ko dito kung bakit ganito karubdob. How come that this church prayed so hard? Because mga kapatid, napipinto ang kamatayan ni Peter during that time. At alam nila na the death of Peter is not impossible kasi kapapatay lang kay James. Binuburol pa lang si James na kasamahan ni Pedro. So mga kapatiran, hindi po biro yung sitwasyon na yon. Pinahuli ni Herod Agrippa si James at pinapugutan ng ulo, at dahil tumaas ang kanyang popularity, ipinahuli naman niya si Pedro. Pero sa sovereignty of God, nahuli si Pedro sa panahon ng fiesta at hindi pwedeng pumatay sa panahon ng fiesta ng unleavened bread. Kaya naghihintay sila ng 7 days. Kaya ako naniniwala na itong church na ito ay talagang tama yung word na they prayed earnestly to God for him, for Peter. Hindi na for James kasi wala na si James, patay na si James. Ang focus nila ng prayer ay sa Diyos para kay Pedro. At alam kong yun ay marubdob talaga, very passionate, very earnest, very sincere, dahil kamamatay lang ng isa sa mga pillars ng 12 disciples ni Jesus Christ, walang iba kundi si James. Pero makikita po natin na itong persecution na ito ay maganda ang idinulot. Pangalawa, after the prayer of the church, we can see the predominance of God. One of the best in this passage, mga kapatid. Sa panahon ng persecution, hindi lang dapat nating makita yung magiging paghihirap natin. Dapat din nating makita ang gagawin ng Diyos. At yan ay kitang-kita po natin dito sa verse 7, makikita natin, ang Diyos ay nagpadala ng angel, verse 7.
Ang sabi ng Bible, verse 7, "Suddenly an angel of the Lord appeared and a light shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him up. 'Quick, get up,' he said, and the chains fell off Peter's wrist." So sa verse 7, makikita po natin na ang Diyos ay nagpadala ng angel of the Lord. Nagpakita ang angel of the Lord. Alam niyo po itong si Dr. Luke na may author po ng Book of Acts, palaging binabanggit niya po yung angel na yan. In fact, kapag binilang po natin ang appearance ng angel sa Gospel of Luke, hanggang dito po sa Book of Acts na ginawa din po niya 15 times. At isa na po ito. Isa na naman ito na kanyang sinabi na may dumating na namang angel. At ang angel na yun, mga kapatid, ay may daladalang liwanag. Matinding liwanag. Supernatural na liwanag ang dumating dun sa kanyang cell. At ang sabi nito, he struck Peter. At ang sabi doon, mga kapatid, on the side and woke him up. Hindi ito kalabit ha, mga kapatid. He struck, parang pinalo si Pedro ng angel at ginising siya. At ang sabi ng verse 7, makikita natin, isa sa mga predominance dito ng Diyos sa verse 7 ay makikita natin ang kanyang mga kadena ay naputol sa kanyang mga kamay. Bumagsak, chains fell off Peter's wrist. Kita po natin ang predominance. At verse 10, kung lulundag tayo mga kapatid, ang sabi ng verse 10, they passed the first and the second guards and came to the iron gate leading to the city. At ang sabi nito, it opened for them by itself. At nabuksan ito ng kusa. So makikita po natin ang predominance of God. Isa sa mga best scenario, isa sa mga best na mararanasan natin sa panahon ng persecution. Alam nyo, naaalaala ko lang sa Old Testament. Sa panahon na dumating po ang maraming problema sa Egypt. Remember, papalabas na po, inuutusan ng Panginoon si Moses na pangunahan ang Israel para dalhin sa Promised Land. Pero hindi po pumapayag ang Pharaoh. At maraming sumpa na dumating, mga curses ang dumating sa Egypt. Pero makikita nyo mga kapatid, sa panahon ng mga paghihirap na yan, ligtas ang mga mga Israelites. Namamatay po ang mga panganay ng mga Egyptians, buhay ang panganay ng Israelites. Sa lugar po ng mga Egyptians, bumabagsak ang mga malalaking tipak ng yelo, ligtas naman po ang grupo ng mga Israelites. Madilim po sa lupain o sa grupo ng mga Egyptians, maliwanag naman po sa grupo po ng ating Panginoon. Ang punto ko lang mga kapatid, kapag dumaraan po tayo sa mga persecutions, hindi lang natin dapat makita ang magiging paghihirap. Marami sa atin wala pa yung pag-uusig, natatakot na. Baka minsan sasabihin natin ayaw nating magsimba sa church kasi baka may masabi sa atin si pare. Baka may masabi sa atin si kumare, baka may masabi sa akin ang classmate ko, ang kaibigan ko, ang pinsan ko, ang pamilya ng girlfriend ko. Takot tayo. Hindi natin alam, kulang tayo ng Bible education na sa panahon ng persecution, you will see the predominance of God. Kaya mga kapatid, ang pag-uusig ay pagpapala. So dito po makikita natin ang dalawang best outcomes, nag-prayer at makikita natin ang predominance of God. Pangatlo mga kapatid, the passivity of men. Ito naman po ang worst na nangyari sa senaryo na to. Makikita po natin na sa panahon ng persecution na ito, sa ating ginagawang pag-aaral na ito, makikita talaga natin yung best and worst outcomes of this persecution. So papasok tayo sa negative side, the passivity of men.
And I think this is the worst part. Tingnan niyo mga kapatid sa verse 14. Ang sabi ng talatang 14 mga kapatid, basahin ko lang yung 13 para makuha po natin. Peter knocked at the outer entrance. So, alam po natin mga kapatid na nakalaya na po si Pedro mula sa inner cell na kanyang kinabilangguan. Nalampasan niya ang unang squad, nalampasan niya ang ikalawang squad, ang pangatlong squad, ang pang-apat na squad. Nalampasan niya yung Iron Gate at alam natin ang nangyari, pinangunahan po siya ng Angel of the Lord. Predominance of God. Walang ginamit na susi sa kadena na nasa kanyang kamay. Bigla na lang bumagsak. Walang ginamit na susi dun sa Iron Gate. Pero kusang bumubukas. So kita natin yung predominance of God. Pero pagkatapos nun mga kapatid, dumating na po siya sa bahay ni Mary na nanay ni John Mark. At tiningnan ko itong bahay na to mga kapatid, ang suspecha ng mga theologians, ito po yung ginamit na upper room. Ang mga kapatid, walang finality, pero isa yun sa mga suspecha. So doon pumunta si Peter at nandun ang maraming kapatiran na nagpray para sa kanya. So parang doon sila nagkakaroon ng meeting place. At ang sabi doon mga kapatid, basahin ko 12, when this had dawned on him, he went to the house of Mary, the mother of John, also called Mark, where many people had gathered and were praying. Okay, verse 13. Peter knocked at the outer entrance. Ang sabi po ng mga commentator, ito po'y malaking bahay, kaya merong outer entrance. Kapag sinabing may outer entrance, meron pang inner entrance. And a servant named Rhoda came to answer the door. Ang sabi ng verse 13, kumakatok si Pedro doon sa outer entrance at may lumabas na servant ng pangalan ni Rhoda at pumunta siya doon sa outer entrance at upang sagutin ang tumatawag doon na si Pedro. Sa verse 14 ang sabi diyan, when she recognized Peter's voice. So mga kapatid, si Peter po, ang boses ni Peter ay kilala niya. So meaning itong si Rhoda na ito ay kapatiran. At ayon sa aking pagbabasa ng mga commentator, sinasabing si Rhoda ay isa sa mga servants doon. Kaya siya ang nagbukas ng pinto dahil yun ang trabaho niya. Pero siya isang mananampalataya at pamilyar siya sa boses. Parang boses ko, I'm sure, kahit hindi niyo ako nakikita, alam niyong ako ito, si Pastor Jim. Dahil recognize niyo ang aking boses, particularly sa mga members ng Lakeview. So ganito rin mga kapatid ang nangyari kay Rhoda. Pero mga kapatid, ang sabi ng verse 14, when she recognized Peter's voice, she was overjoyed and she ran back without opening it and exclaimed, Peter is at the door. Siguro sa sobrang tuwa, sabi nga dito, sa sobrang galak, nalimutan niya ng buksan ang pinto. Or wala siyang karapatang magbukas dahil servant lang siya. Yan po ang dalawang pananaw. Bumalik siya sa kanyang mga bossing at sasabi niya, Peter is at the door. At ang sabi ng verse 15, eto na po yung passivity of men. Silang nagpipray. Silang church na nagpipray earnestly sa verse 5. Eto ang sinasabi, you're out of your mind. Passivity of men. Kaya nga ito yung aking tinatalakay ngayon. Sa persecution na ito mga kapatid, the best and the worst come out. Kapipray lang sa verse 5. Sinagot ni Lord sa verses 6 to 12. Pero pagdating sa verse 15, ang sabi niya, para sinasabi niya, that is not Peter, you are out of your mind. Ano ibig sabihin ng you are out of your mind? You're crazy.
Sabi rito, they told her. They told her. Marami silang nagsasabi sa kanya, they told her, you are out of your mind. Rhoda, you're out of your mind. Tapos ang sabi ng Bible verse nito, yung sumusunod na verse, when she kept insisting that it was so, pinipilit ni Rhoda na talagang siya yon. At ang sabi naman ng iba, they said, it must be his angel. Iba na naman, passivity. Walang naniniwala. Passivity. Pagdating sa 16, but Peter kept on knocking and knocking and knocking, and when they opened the door and saw him, they were astonished. Passivity of men. This is the worst during persecution. Doubts, fears. Ito yung sinasabi ko kanina, mga kapatid, na sa panahon ng mga persecution, lumalabas ang ating best and the worst of ourselves. Yung mga weaknesses natin, yung ating mga doubts, yung ating mga fears ay lumalabas. Isipin nyo itong tatlong salita niya, you're out of your mind. It must be his angel. Lumalabas pa na, may lumalabas pa dito na sila may paniniwala na si Peter ay may sariling angel. Kasi may mga taong ganun ang paniniwala na bawat tao ay may sariling angel. It must be his angel. Ang sabi naman ng iba, it must be his ghost. At ang sabi ng verse 16, they were astonished. At ang sabi ng 17, Peter motioned with his hand for them to be quiet and described how the Lord had brought him out of prison. At pagpasok ni Pedro doon ay nag-motion siya na tumahimik kayo, mga kapatid. At kanyang describe kung paano ang Panginoon ay inilabas siya sa prison cell. Pero ito po, mga kapatid, ang isa pang gusto kong guhitan ninyo sa inyong mga Bible. At ang sabi niya, tell James and the other brothers and sisters about this. By the way, baka magtataka kayo, bakit may James na naman dyan? Itong James na ito na sinasabi dito ni Peter ay hindi po yung James na kapatid ni John. Ito pong James na ito is the half-brother of Jesus Christ. Tell James, the half-brother of Jesus Christ, and other brothers and sisters about this. And he said, and then he left for another place. Mga kapatid, guhitan niyo po yun. And then he left for another place. Alam nyo, mga kapatid, ayon sa mga commentator, doon din natin makikita ang passivity at ang worst ni Pedro. Natakot siya kay Agrippa. At ang sabi dyan, and then he left for another place. Hindi na po sinabi kung saan siya nagpunta. Sinasabi ng iba na Rome, ang sinasabi ng iba ay kung saan, kung ganito, pero wala pong nakakaalam. Dahil ang sinabi lang, and then he left for another place. My question is this, bakit siya umalis? Ang suspecha ng mga theologian is because of his fear of Agrippa. Guys, katatapos lang na makilala o maranasan niya ang himala ng Diyos. Kung paano ang Diyos ay nagpadala ng angel sa kanya. At kung paano natanggal ang kanyang kadena. Kung paano nabuksan ang iron gate nang walang nagbubukas, kundi ang paliwanag lang ay ang Diyos ang nagbukas at ang kanyang angel. Eto, mga kapatid, then he left for another place. At ang sabi ng ibang theologian, ito po'y pagpapakita na dinaga si Pedro sa panahon na yan. Alam niyo ba, mga kapatid, ayon din sa mga nag-aral, sinasabing ito raw ang dahilan kung bakit si Pedro ay hindi na po naging leader ng Jerusalem Church. So mga kapatiran, ngayong gabi ay maliwanag na po ang punto ng aking pag-aaral. Ang itinuturo ko sa atin ngayong gabi, mga kapatid, ang tema ko po ay persecution as acid test.
Ito pala ay test, itong mga persecution na to. The best of us and the worst of us will come out during persecution. Tama po. Tama po talaga yan. Marami po akong nakitang kasabayan ko, mga kapatid, na kapag dumaraan sa persecution, lumalabas ang ningning, lumalabas ang galing, at lumalabas din naman ang daga ng iba. At ang iba'y tumatalikod, at ang iba'y lumalayo, ang iba'y nagkakasala, ang iba'y nagko-compromise. Kaya nga, tama ang aking tema ngayong gabi, that persecution is an acid test. The best and the worst come out. So mga kapatid, bakit kaya natin to pinag-aaralan? Well, ito nakasulat sa Bible. Ito yung passage na allocated sa atin ngayong gabi. At dito tayo nananalamin. So nag-aaral tayo dito. Dapat nating matutunan ang mga ipinapaliwanag ng Diyos dito. Siguro mga kapatid, kaya ito ay isinasabi ng Diyos sa atin upang ihanda tayo. Dahil lahat ng tunay na mananampalataya ay talagang dadaan sa mga pag-uusig. So I think, mga kapatid, sa galaw ng Holy Spirit, baka tayo piniprepare, mga kapatiran. Ang persecution ay maganda, pero ito rin ang magiging acid test kung gaano tayo kababaw, kung gaano tayo katotoo, kung gaano tayo katakot, kung gaano tayo kalalim sa paglilingkod sa ating Panginoon. So mga kapatid, sa ating Panginoon, paano ko ito sasummarize? Isa-summarize ko to by saying na ang persecution talaga brings out man's best and man's worst. Kaya po, mahalaga po ito mga kapatid na talagang mapag-aralan natin na may ganito palang pananaw sa Bible, may ganito palang parang larawan na dapat nating maintindihan tonight para po sa mga guest po natin ngayong gabi. Kung kayo po ay talagang kay Lord nakatingin at si Lord ang inyong hinahanap sa panahon na ito, at kung talagang kayo po ay decided na magtiwala sa Panginoon at tanggapin si Kristo sa inyong puso, ang persecution po ay kaakibat na po ng ating pagsunod kay Kristo. Dahil talaga pong kung papaanong si Lord na inusig, ay talagang dadaan din po tayo sa mga pag-uusig. Pero ito po ay, praise God po, ay malaking tulong din po ito sa atin. Dahil dito po natin nakikita, hindi lamang yung best ng ating puso, kundi yung tinatawag natin kanina na predominance of God. At yun po ang atin pong dapat ding tignan. Palaki-laki po natin ang ating perspective. Okay, so I'll give you mga kapatid tonight my recommendation. Number 1, let us accept the Lord Jesus Christ in your life. Para sa ating mga guest ngayong gabi, mga kapatid, ang una kong recommendation ay talagang tanggapin si Jesus sa inyong buhay. Tanggapin si Kristo sa inyong puso. Bakit? Yan po ay prerequisite for Christian persecution. Kaya ko ginagamit ang salitang Christian persecution dahil hindi lahat ng persecution ay Christian. Para matawag na ito ay Christian persecution, ikaw ay inuusig dahil sa pangalan ni Lord. Mga kapatid, basahin ko sa inyo ang Matthew chapter 10 verses 21 to 22. Ang sabi po dito, brother will betray brother, brother will betray brother to death, and father his child. Children will rise against their parents and have them put to death. You will be hated by everyone because of my name. Yun po. Kayo ay kakamuhian ng bawat isa dahil sa aking pangalan. So yung atin pong pinag-uusapan ngayon ay Christian persecution. Hindi po ito persecution dahil ikaw ay nagnakaw. Hindi ito persecution dahil ikaw ay bading. Okay? Hindi ito persecution dahil nahuli ka na may ginagawang masama. Ito'y pag-uusig dahil sa pangalan. At ang tawag natin dito ay Christian persecution. At ang sabi ng Biblia, but the one who perseveres to the end will be saved. Yung talagang totoo, yung talagang totoong nanampalataya sa pangalan ay magpipersevere hanggang wakas. So mga kapatiran sa ating Panginoon, mahalaga po ang recommendation number 1 para sa ating mga guest. Ang sabi po natin, ang pinag-uusapan kasi natin ngayon ay pag-uusig. Pero marami tayong guest tonight. At hindi siguro sila makarelate. Takot sila sa pag-uusig.
O bakit ako uusigin? Well, let's discuss first things first, mga kapatid. Para tayo ay mausig at matawag na ang ating pag-uusig ay Christian talaga, kinakailangan nating lumapit sa pangalan, magpailalim sa pangalan, manampalataya sa pangalan, magsisi ng ating mga kasalanan dahil sa pangalan ni Jesus. So mga kapatiran, mahalaga po ito. Pangalawa na recommendation natin, expect the pendulum of expansion and persecution among true Christians. Kanina sinasabi ko mga kapatid na ang buhay dito sa Book of Acts ay meron pong expansion at the same time ay meron din namang persecution. Hindi lahat puro expansion, hindi naman lahat ay persecution. Hindi lahat ay kagalakan, hindi lahat ay kahirapan. Yan po ang buhay natin mga kapatid. Kaya nga ang sabi ko nga dito ay expect. Asahan po natin ang expansion. Asahan natin ang blessing. Asahan natin ang pagpapala. Pero asahan din natin ang persecution. Kapag may pagpapala, masarap po yan. Pero kapag may persecution, anong ugali ang dapat na makita sa atin? Allow me to quote Matthew chapter 5 verses 11 to 12. Ang sabi po doon ay, "Blessed are you when people insult you, when people persecute you," andun naman yung word, "and falsely say all kinds of evil against you because of me." Kapag sinasabihan ka ng mali, kung babaligtarin natin, hindi ka na mapalad kapag sinasabihan ka ng tama. Kapag sinasabihan ka ng mali na hindi mo ginagawa. Ang sabi po dyan, "Blessed are you when people insult you." People will insult you. Mahirap po yung word na insult. Maraming hindi nakatagal sa insult. Kapag ikaw ay iniinsulto na, halimbawa sinasabihan ka na kung kailan ka pa tumanda, saka ka pa naging tan-GA, kung kailan, hindi ka ba nag-iisip na ang pagiging born again ay ganito ganyan. Okay? Kapag naiinsulto ka na, hindi ka ba nag-aaral? Iyan ay later lang yung mga born again na yan. Doon ka dapat sa pinakauna at ang tinutukoy nila ay may certain religion. So maraming pangiinsulto. Maraming pangiinsulto. Yung born again ay para sa mga walang magawa. Ang mga born again ay para sa mga mahihirap na tao. Yung born again ay para lang sa mga nagugutom, para makalimot sila sa kanilang gutom. Ayan po ang mga insulto. So, sabi rito, "Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me." Because of me. Kaya nga, Christian persecution. Ang sabi ng verse 12, "Rejoice and be glad. Magalak ka, matuwa, because great is your reward in heaven." Malaki ang iyong reward sa langit. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. So yan po mga kapatid, expect the persecution bilang mga tunay na mananampalataya. Ito na po mga kapatid. Ang sabi ko po ay asahan po natin ang expansion, asahan din natin ng persecution. Kapag nasa persecution na po tayo, maging handa rin po tayo. Kasi sa panahon ng persecution, lalabas ang ating best remedy kung tayo'y magpipray, at lalabas din naman ang worst natin kung tayo'y matatakot at magtatago katulad ni Pedro. So mga kapatid, talagang lagi tayong magiging handa. Sa panahon ng expansion, masaya tayo. Madaling i-celebrate yan. Pero sa panahon ng expansion na ito, mga kapatid, temporary lang yan. Dahil lahat ng karanasan ay dadaanan po natin. May mga tao na kapag panahon ng expansion, kapag panahon ng celebration, kasama natin. Kapag panahon ng persecution, nawawala. Hindi alam ng marami na ang expansion and persecution are both ingredients para sa ating paglago kay Lord. Para ang ating paglago kay Lord ay holistic. Maranasan natin ang kagalakan at ang kalungkutan, ang kasaganaan at ang kakulangan. Pero alam niyo mga kapatid, saan man tayo dalhin ng Diyos na senaryo, laging tinitest ng Diyos ang ating mga puso. Lahat po yan ay acid test. In fact, everything is a test. Kapag masagana ka, it is a test.
Kapag nasa expansion period tayo, it is a test. Kapag nasa panahon ng persecution tayo, it is a test. Everything is a test. Yan po. Another verse, mga kapatid, ang gusto kong ipakita sa inyo, Matthew chapter 13 verses 20 to 21. Ang sabi nito, the seed falling on rocky ground refers to someone who hears the word and at once receives it with joy. Ang pinag-uusapan po sa Matthew chapter 13 ay yung 4 na klase ng taniman. At ang isa sa mga taniman dito, mga kapatid, ay yung tinatawag nating batuhan. Tingnan nyo ha, the seed falling on rocky ground refers to someone who hears the word and at once receives it with joy. But since they have no root, they last only a short time. When trouble or persecution comes because of the word, they quickly fall away. So mga kapatid, ang persecution ay talagang kailangan din po nating maranasan at kinakailangan dumaan sa simbahan natin. Alam nyo mga kapatid, mapapansin nyo po, minsan biglang dumarating ang maraming tao sa ating churches, right? Pagkatapos biglang magkakaroon ng pag-uusig sa kanilang mga faith, mga kapatid. Dati 10 sila, tapos after 2 to 3 weeks, magiging 5 na lang yung napunta sa church. After 1 month, 2 na lang. After 3 months, 1 na lang. Bakit? Because of persecution. Ang persecution, mga kapatid, ay acid test. Yun ang nagdidetermine kung siya ba'y matabang lupa o batuhan. Kaya mga kapatid, itong persecution ito ay talagang nilalayo ng Diyos na makarating sa atin because God has a purpose. Number 3, recommendation, develop the habit of prayer during hard times. Kagaya ng nangyari dito, mga kapatid, mapapansin po natin. Palagay ko, dito sa passage na ito, sa ating pagsasalamin, sa ating reflection, isa ito sa mga best na dapat nating matutunan. Sa panahon na si Pedro was kept in prison, the church was earnestly praying to God for him. At pagkatapos ng prayer na yon, makikita natin yung predominance of God. I mean, the answer of God. Ako'y naniniwala na yun ay tugon sa kanilang prayer. Sapagat ang sabi ng verse 5, pagkatapos ng kanilang prayer sa verse 5, verse 6, ang sabi agad doon, suddenly, an angel of the Lord appeared and a light shone in the cell. So mga kapatiran sa ating Panginoon, napakasarap din sa panahon ng persecution na ito pala ang pwede nating asahan. Kapag matindi ang mga paghihirap mo, pag-uusig mo, kung may matindi kang sitwasyon, meron kang COVID ngayon, wala kang pera ngayon, ikaw ay walang trabaho ngayon, meron kang marital problem, relational problem, economic problem, may sakit ka, whatever na meron ka, manalangin ka, dahil pwedeng mong makita ang predominance of God. And this is one of the best time, this is one of the best scenario or outcome during your heavy moments or trials and persecutions and problems and difficulties. Sa Bible po mga kapatid, lahat ng himala ay nagmula sa problema. Hawakan niyo po yun mga kapatid. Lahat ng mga himala, meron munang need, mayroon munang sitwasyon, may mga problema, may mga kung ano-anong sitwasyon at doon lumalabas ang milagro. Paano ka makakakita ng milagro kung walang matinding senaryo? So mga kapatid, hinahamon kita na pwede mong tingnan yan, yung sarili mo, yung buhay mo sa ganyang perspective. So develop the habit of prayer during hard times. Focus on God's providence, the predominance. Ang sabi mga kapatid ng Matthew 10:29-30, are not two sparrows sold for a penny? Yung maya, napakamura. Hindi na kayan binibili, pinamimigay lang yan. And not one of them will fall to the ground apart from your Father. But even the hairs of your head are all numbered. Fear not, therefore you are one. You are of more value than many sparrows. Makikita natin dito ang kanyang predominance, mga kapatid. Hindi daw po babagsak ang maya apart from the will of God. Predominance, mga kapatid. Maging ang ating buhok ng Diyos, yung buhok natin ay bilang ng Diyos, predominance of God. So ngayong gabi, ano man ang problema mo,
I don't care kung anong sakit mo. Ikaw man ay may bingit, nasa bingit ng kamatayan. Sabi nga, isang bulati na lang ang hindi pumipirma sa'yo. I don't care. What do I care? God is powerful. Meron siyang predominance. Meron siyang authority over everything. Tingnan niyo po ang mga nangyari dito, mga kapatid. The last but not the least, give remedies to man's passivity. Ito naman ang problema din natin, nahaharapin natin. Minsan, ang laki-laki na mga nakikita natin, gigantic blessings, naranasan natin ang Diyos, ang kanyang predominance. Pero after a while, after a minute, after our church great experience, ando na naman ang doubts, ando na naman yung fears, ando na naman yung mga weaknesses, ando na naman yung mga takot natin, ando na naman yung mga pagdadalawang isip natin, at yun ang dapat nating paghandaan. Kaya nga dagdagan natin ang ating mga sustansya, makinig lagi ng Bible preaching, laging mag-reflect, magkaroon ng accountability group, magkaroon ng fellowship, magkaroon ka ng tinuturuan, dahil ito'y lahat ay mga tulong upang maging stable ang iyong pananampalataya. Tatandaan niyo po, mga kapatid, lagi tayong may tendency na magduda, lagi tayong may tendency na matakot. Tingnan niyo po sa Old Testament, naalaala ko lang, si Elijah, napakarami niyang mga ginawang himala. Pero after ng malalaki niyang himala, biglang natakot sa isang babae na si Jezebel. Mga kapatiran, meron po tayong ganyang tendency. Mga kapatid, nakakatakot po yan. Pero hindi na po yung nakakatakot kung alam mo ang sekreto. You come to the Lord. In fact, mga kapatid, tingin ko, design din yan ng Lord para maging dependent tayo sa Kanya. Na hindi lagi tayo nakatingin sa ating mga victory at sa ating mga success. Lagi tayong may tendency na makalimot. Kaya lagi tayong lumapit kay Lord through prayer. Kaya tama po ang ginagawa natin gabi-gabi. Lagi tayong nagpipreach. Lagi tayong nakikinig. Lagi tayong nagre-reflect. Dahil sa panahon ng persecution, the best of us will come out and the worst of us will come out. So mga kapatid, sana po ay pumunta po kayo sa mas mataas na pananaw. Dahil dito, lagi tayong dapat connected kay Lord Jesus Christ. Dahil alam natin, mga kapatid, sa panahon ng mga problema, lalabas ang kagitingan natin. Pero after that, lalabas din naman ang mga takot natin. Dahil yan na po ay predictable sa buhay natin, huwag tayong bibitaw sa ating Panginoon. Amen po? So hanggang dyan na lang po si Pastor Jim. Sana po pinagpala tayo ng ating Panginoon. At sana po ay nagkaroon na naman tayo ng kalakasan, wisdom, nagkaroon naman tayo ng mga ilang spiritual gems na maitatago sa ating spiritual bank, na one day ay pwede po nating ma-withdraw at magamit sa ating buhay espiritual. Hindi po kayo nawalan ngayong gabi. Alam ko na strengthen tayo, lumakas na naman tayo, nadagdagan na naman tayo, nabigyan naman tayo, mga kapatid, ng kalakasan at karunungan ng ating Panginoon. Salamat po kay Lord, mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Brothers and sisters, tayo po ay lumapit sa Panginoon. Heavenly Father, we are thanking you for all the blessings that we garnered today, that we heard today. I believe, Lord, once again, you strengthened our faith, our conviction, at inaayos niyo ang aming perspective in our Christian life. Salamat po sa mga nakinig, sa mga na-share namin ngayong gabi, sa gawain na ito, sa mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, mga tatay, nanay, lolo, lola, mga kasamahan sa opisina na nakinig ngayong gabi. Panginoon, bahala na po kayo. Panginoon, we sow the seed. Kayo magi-sprout, kayo bubuhay ng mga seed na to sa buhay ng bawat isa. Holy Spirit, you are in charge. Panginoon, kayo ang gagalaw at gagawa ng mga himala ngayong gabi sa buhay ng aming mga bisita. Panginoon, sana po'y naging maliwanag sa puso ng bawat isa ang aralin na ito, na talaga pong ang persecution ay isang acid test, Panginoon. Ihanda niyo po kami sa mga panahon na yan. Panginoon, dalangin ko ang mga baguhan namin na sana po ay talagang
magkaroon sila ng broken hearted, maging broken heart sila ngayon, maging ready sila to accept you, Lord God, tonight, at talagang buksan nila ang puso nila sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. At kapag sila may mga trials at mga persecution, sila maging matibay at maging matatag because you are with them. Mga kapatiran, sumaatin ng Ama, sumaatin ng Anak, sumaatin ng Banal na Espiritu, ngayon, bukas at magpakilanman. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, salamat po sa ating Panginoon, mga kapatid. Extend po tayo ng mga 3 minutes more para po sa ilan pong mga announcements po natin, mga kapatid. So, gusto po naming patuloy na i-promote, mga kapatid, ang atin pong Beyond Ministry. Ang Beyond Ministry po ay naglalayon na makatulong sa mga kabataan po natin. Praise the Lord po. At pakinggan niyo po ang kanila pong replay ng kanila pong talk show na ang title po ng kanila pong discussion lately ay Rebellion at The Reality of Sin. Okay po. At ngayong gabi po, mga kapatid, praise the Lord po, nagkaroon po tayo ng 156 shares. At hindi ko palagay ko ito yung pinakamataas po natin so far. So far, okay, 156 shares at nagkaroon tayo ng 161 active viewers. So mga kapatid, salamat po sa inyong pagtulong sa ating krusada na gabi-gabi ay may mga kaibigan, kakilala kayo na gusto nyong mahasikan natin ng salita ng Diyos. Salamat po sa inyong unity, sa inyong participation, cooperation, accountable po tayo kay Lord at talaga pong since we are accountable, I'm sure you are happy to face the Lord someday dahil we are doing city discipleship or global discipleship. Salamat po sa ating Panginoon. At sa ating mga baguhan, kung kayo po'y first timer tonight, kayo po'y aking ini-invite sa isang libreng pag-aaral, kayo po ay nandyan po sa inyo pong monitor ng inyong TV or laptop or cellphone or tablet, ang atin pong link sa atin pong description. Kung yan po ay inyong ipipress, ay ibabato po kayo niyan sa ating online enrollment. Pwede rin po kayo makipag-chat kay Sister Aiza para ready po yan to reply anytime tonight. At maging si Sister Charlene Anunuevo. Sila po ay atin po mga online registrars at pwede po kayo makipag-chat ngayong gabi. Sana po mag-decide kayo, wag niyo po itong pahindian. Libreng pag-aaral po ito. Meron po kami ituturo sa inyo mga basic na lessons. Yan po ay lessons 1 to 6. Kailangan po ng mga first timers natin. Yan po ay ang aralin po dyan ay talagang para sa mga baguhan. Gusto po naming mabigyan kayo ng tamang mga basic na aralin. So salamat po. Wala pong bayad dyan. Please register yourself. Okay po. Pangatlo pong announcement ko po ay nai-upload ko na po ang message ko last night. Pinamagatan ko po na Gentiles Salvation Ratified by the Holy Spirit or Certified by the Holy Spirit. Ang ganda-ganda po niyan, mga kapatid. Pakinggan nyo po, nasa YouTube ko. At kung kayo po may mga kaibigan na non-Christian pa, paki-recruit lang siya na mag-subscribe sa aking YouTube channel para araw-araw may natatanggap siyang isang lesson na mabibigyan siya ng notification ng aking Bible preaching. Yan po ay ministry na po natin sa mga non-Christians para po kahit natutulog kayo, yung akin pong material, yung itinuro ko gabi-gabi ay makakarating sa kanya dahil nag-subscribe po siya sa akin. Please do it as your mission tonight. So mga kapatid, salamat po kay Lord. Ngayon po ay gusto po nating i-recognize ang isang bagong enrollee po natin. I think it was last night, a person ay got enrolled sa atin pong online Bible study. Ang pangalan niya po ay Justin Jake Almo Joella de Los Angeles, taga General Trias. Okay po, at salamat po kay Justin. Justin, welcome to City Bible Church. Salamat sa iyong decision. Yan ay leadership. God bless you for that. Yan ay investment mo sa iyong buhay na spiritual. Hindi ka mapapasama dyan.
ikay mapapabuti. Ganun din naman sa gabing ito, gusto po natin mag-recognize naman ng mga nakatapos na sa EBS. Meron po tayong 10 graduates po na i-recognize tonight. Okay, isa-isahin po natin. Una pong nagtapos si Norl Esposo. Ang teacher niya po ay si Sister Lisa Aquino. Nakatapos na po siya ng EBS 2. Okay po, palakpakan po natin siya. Pangalawa po si Marty Cantillo. Ang teacher niya po ay si Harry Singson. Nakatapos na siya ng EBS 1. Praise the Lord. Okay, 10 lang itong i-recognize natin tonight. Lorey Aguilar. Okay, nakatapos siya ng EBS. Ang teacher niya ay si Jen Mijares. Pang-apat, Arnel Artiaga. Nakatapos siya ng EBS 1. Ang teacher niya ay si Earl Añonuevo. Welcome, congratulations. Number 5, Lids Escol. Nakatapos po siya ng EBS 1. Ang teacher niya ay si Earl Añonuevo. Okay, next is Delia Enya. Nakatapos po siya ng EBS 1 under the teaching ministry of Lisa Aquino. Okay, next is JC Aquino. Siya ay nakatapos ng EBS 1 under the teaching ministry of Benjamin Perez. Thank you so much. At isa pa po si Geraldine Magayaga. At siya po ay nagtapos ng EBS 1 at ang kanyang teacher ay si Jen Mijares. Okay, meron pa ba? Lisa Mabasa. Nakatapos siya ng EBS 1. Ang kanyang teacher ay si Earl Añonuevo. Okay, meron pa rin. Adhel Gayaga. Siya ay nagtapos ng EBS 1 at ang kanyang naging Bible teacher naman ay si Charlene Añonuevo. Salamat sa ating Panginoon. Salamat kay Lord sa mga kaya napansin nyo, may paparating, meron namang papatapos. Nakatapos po sila ng EBS 1. Ibig sabihin ng EBS 1, merong EBS 2. Yung pong nakatapos naman na dalawa sa EBS 2, papasok po naman sila sa NBC, New Believers Class. So, salamat sa ating Panginoon. So, ngayon, nadagdagan na naman po tayo ng mga na nag-enroll kagabi na isa. Sana tonight, kahit 2, 3, 4, kahit na ilan po kayo, please be enrolled. Kayo na po ang gumawa ng inyong desisyon na tama po yung desisyon na yan for the glory of God and for your to strengthen your spiritual life in the Lord. So, salamat po sa ating Panginoon. Hanggang dito na lang po tayo. Kung sino man po ang gustong makatulong sa simbahan natin, sa area po ng finances, ay kami po ay willing na tumanggap ng inyong offering. Hindi po yan mapupunta sa pastor, yan po ay pupunta sa CBC, sa City Bible Church Ministry. At ang bawat isa pong magbibigay ay bibigyan po namin ng official receipt para alam nyo na ang inyong donation, ang inyong love gift, at tulong ay talagang nakarating po sa City Bible Church. So, salamat po sa ating Panginoon. So, hanggang dito lang po si Pastor Jim. Salamat po kay Lord, mga kapatid. Bukas pong muli, syempre, kung buhay ka pa at kung buhay pa rin po ako. So, sana po buhay ka pa. Sana rin po naman ay buhay pa rin ako. Dahil alam po natin ang katotohanan, 2 tao ang namamatay kada segundo. Nakakatakot po yan. So, good night. God bless. Pagpalain tayo ng Lord. Salamat sa Diyos. Shalom. Good night. God bless.